Sa lahat nga pala guys ng mga solar lamp na ginagamit ko dito, ito talaga yung pinili kong kabitan ng Wi-Fi. Kasi naman meron siyang power indicator dito kung ilang percent pa. Ayan o. Ayan. So sa ngayon siya ay nasa 75%. In this case, alam ko kung kailan ko dapat patayin itong Wi-Fi na to. Kapag malapit na malobat, pinapatay ko na kasi baka naman maubusan ng ilaw, di magdidilim naman. Kung gusto nyo malaman kung paano ko to ginawa, just keep on watching. So ngayon, pinul charge ko muna itong ating solar lamp para mas matest natin yung kanyang actual capacity. Ito yung kanyang battery, napakalaki at base dito sa kanyang listahan, siya is naka 3.2 volts, 15 ampere. So meron din naman siyang kasamang BMS kaya ito yung talaga yung napili ko. Mas maganda pag mayroong BMS. Protektado sa overcharging tsaka sa over discharging. Yan, tingnan natin siya kung hanggang ilang oras siya kayang tumagal sa 2 ampere at kung ilang ampere hour nga ba yung makukuha natin sa kanya. A few moments later. So eto, nag-buzzer na at nakakuha naman tayo ng 15.75 ampere hour bago siya mag 3.0 volts. So sumobra pa naman tayo sa 15 ampere, so legit naman yung kanyang battery. Ngayon naman ay gagamit ako nitong boost converter na to. Ang ginagawa nito, from 3.2 volts, kaya niya pataasin yung voltage hanggang 12 volts para magamit natin sa Wi-Fi. So ito sa VIN input, ito yung ating input voltage, dito siya i-connect sa battery. So dito positive and then negative. Ngayon naman naayusin ko yung kanyang output voltage dito. Dito siya naglalabas ng voltage. So ayan, ngayon meron na siyang 12.10 volts. So tumaas na yung kanyang voltage. So dito meron pa tayong adjustan. Pwede natin siyang adjustin yung kanyang voltage kahit anong gusto natin. Pero dahil nga 12 volts na naman yung kailangan natin, which is para sa Wi-Fi, sa 12 volts natin siya ilalagay. Ayan, 12.03. Ngayon naman gagamit ako ng wire. Ito yung gagamitin ko. Tapos lalagyan ko muna ng tape yung dulo kasi baka magdikit, delikado, baka masira. Bawal silang magdikit kasi mag-circuit yan, masisira itong converter. So ito, yung positive ko ay itong kulay pula, negative ko naman itong pure na itim. So same lang naman yan dito, ito yung positive, ayan o, out, positive, ito namang GND ang negative. So ganyan lang. So eto na, hinangan ko na, okay na. So dito naman sa dulo, kailangan natin ng adapter para sa Wi-Fi, which is gagamit ako nito. So ito yung positive natin, ito positive, ito naman negative. So ganyan lang. Ayan. Pagkatapos ito, syempre ay hihigpitan. Yan. And then itong positive. So ayan. And then lalagyan ko rin nga pala ng tape itong kabila kasi baka magdikit. Okay, now itest ko naman itong dulo. Tingnan ko kung tama. Ito yung positive, yung loob. Negative naman yung tabihan. So ayan, meron siyang 12 volts at tama naman. So try na natin ngayon sa Wi-Fi. Okay, ito na yung aking Wi-Fi. So try na natin din eh. And then power on. So ayan, nabuhay na. So try natin hanggang mamaya. So eto ngayon, gumagana na yung Wi-Fi. Buhay na siya. Nakakonect naman itong aking phone. Try natin mag-speed test kung may internet. So ayan, may internet naman at mabilis naman yung internet connection ngayon. And dito naman sa ating sa boost converter na to, try nga natin. Medyo uminit siya ng konti. Konti lang naman, pero still malaki pa rin yung difference nun. Kaya possible na mag-overheat siya kapag sobrang nagagamit ko itong Wi-Fi. So ang gagawin ko ay gagamit pa ako ng isa pang boost converter. Ipaparallel ko sila para hindi gaanong ma-pressure itong isa nating boost converter. Ito yung input natin sa taas. Ipaparallel ko lang siya dito para same yung kanilang power. Ayan. Tapos itong positive naman. So ayan, nakaparallel na sila. Tapos lagyan ko na rin ng tape muna dito. Baka kasi magdikit. Ayan. Tapos ipaparallel din natin itong kanyang output. Pero bago ko sila iparallel, dapat pareho din yung kanilang output voltage. So itong isa ay nasa 12.11 volts. Ito yung isa naman 12.05. So pababain natin itong isa. Gawin natin 12.05 or 12.04. So ayan, 12.03, okay na yan. Pwede natin silang ipag-parallel. Ito yung unang positive. And then ito yung isa. And then yung negative naman.
And then yung last. Yan. And then ikakabit ko na siya dito. So ito munang negative, ito yung mas malapit. And then positive naman. So ayan. Then test natin itong dulo. Okay, ito yung positive, yung loob. At negative yung labas. Ayan, meron tayong 12.05, 12.4 volts. So pwede na yan. Ilagay ko na dito sa ating Wi-Fi. Then power on. So let's see. And then test ko na rin kung iinit ba itong mga boost module na to. Try natin mag-play ng video. Alibaba.com is your one-stop B2B purchasing platform that lets you source efficiently at great prices. So eto guys, medyo warm lang naman siya, hindi naman siya umiinit ng sobra. Kaya naman siyang tagalan nitong ating boost converter, hindi naman siya susunog. So ngayon, para mas maganda, lalagyan ko na rin siya nitong switch para mabilis siyang mapatay at mabuhay, para naman hindi ma-drain itong battery kapag hindi ko ginagamit. So ito, nailagay ko na yung kanyang switch sa likuran. Ayan. Ayan, napaka basic naman ito. Ito na guys ang itsura ng kanyang loob. Okay na, lagyan ko na rin ng stick glue. So ayan, all set na. Tatakloban ko na lamang. Okay guys, ito nga pala ang itsura nitong ating setup ngayon. Ayan. Ito sa likod yung ating switch. Ayan. Ito naman yung ating pang-connect sa Wi-Fi. Ayan. So ngayon, ikakabit ko na siya sa loob ng bahay. Yung kanya naman solar panel, hindi ko pa makakabit kasi wala namang sikat ng araw ngayon gabi kasi. So buhay na natin tong Wi-Fi, connect na rin natin. So ayan ngayon, buhay na yung ating Wi-Fi, tapos patay pa yung ating ilaw. Tapos ito naman kanyang sa solar panel, tinagtag ko muna para patest natin mamaya kung kaya niya humabot ng hanggang bukas ng umaga. And then, try nga natin mag-speed test kung meron ng internet. So ayan, meron naman, may signal naman. Then buhayin ko na rin yung ilaw. Ayan, tapos sa mahina. Ayan. Diyan lang ngayon sa mahina, tingnan natin kung kakayanin niya. And then ito nga pala, napansin ko, nag-drop na yung kanyang power dito sa 75%. Tapos yung kanya namang ilaw ay medyo nag-blink-blink ng mahina. Pero umiilaw naman, yung Wi-Fi naman walang problema. So para sa akin, parang hindi siya abot ng hanggang umaga dito. Pero try din natin. Eto guys, ngayon hindi na maabot ng umaga yung ilaw natin tsaka yung ating Wi-Fi. Nalobat na. So ngayon try naman natin ilagay itong kanyang solar panel. Ayan. So bali lobat na itong ilaw natin. Tapos try na rin natin kung gagana pa tong ating Wi-Fi na to ng habang nagcha-charge yung ating ilaw. One eternity later. Okay guys, ngayon is katanghalian tapat, alas 12 ng tanghali. Ayan, full charge na itong ating solar lamp. Tapos yung Wi-Fi naman, as we can see, gumagana pa rin. Working naman, mabilis naman na full charge itong ating ilaw na to. 100% na agad. Eto guys, ngayon malapit na mag alas 6, mamaya mabubuhay na yan. Pero yung ating battery indicator nasa 75% na lang. Malapit na rin siyang malobat kasi nga naman continuous yung ating Wi-Fi. So kaya naman niya. So ayun guys, ang tanong, okay bang gamitin ang ganitong setup? Pwede ba itong gayahin? Well, para sa akin, okay naman, wala naman ako nakitang problema sa kanya. Yun nga lang, syempre, dapat monitor lagi natin yung kanyang battery dito. Kasi kapag nalobat yan, wala na tayong ilaw, mamamatay na rin to. At bukod pa doon, yun nga pala nating boost converter na ginamit ko dito ay para lang sa mga maliliit na load lang talaga, katulad itong Wi-Fi na to. Hanggang below 12 watts lang talaga. Kasi kapag lumagpas ka doon, possible na uminit yung kanyang boost converter na nilagay ko sa loob. Kaya mag-overheat yun, masisira. Wala din mangyayari. Kaya small load lang talaga katulad nito.